Balat sibuyas ka, social media ang taguan, Diyos na buhay ang takbuhan. Ang pundasyon sa tamang pagtanggol, Tulfonatics Premium Vlog Starter Feeds. Siksik sa cloud chasing para lumaking mangmang, pabigat at palaging iyakin. Dahil troll at iyakin silang bata. Pagkulang sa pansin stage na sila, Tulfonatics Vlog Starter Feeds. Hello, good morning mga kamagat at mga kabatas at syempre sa ating mga ka-UB. Welcome sa aking panibagong video reaction. So itong video po na to, no, galing kay ano po to, kay Madam A, Alona, no. And reaction video niya ito kay Rapi Tulfo at kay Madam Persida Acosta, no, ang Pau Chief. So 7 years ago na itong video na to na nireact niya, no. And kumbaga si Rapi Tulfo dito ay isang ordinary citizen pa lang. Hindi pa siya senador dito, no. At makikita niyo rito, no, kung gaano siya kawalang respeto. Kasi nagsasalita si Ma'am Persida, sisingit siya. At kung makapagsalita siya rito, parang alam mo siya yung nakatapos ng abogasya. Di ba? Alam mo siya yung chip ng Pau. Kaya ano, no? So panoorin po natin, no. Para hindi masayang yung oras po ninyo. Bakit po kayo nag-aabogado kay Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at kay Yan Yishu? Hindi ho ako nag-aabogado. Opisina po ang abogado nila. Okay. Ang Public Attorney's Office, ako lang po ang hepe. Okay. Ito po ay provisional, temporary, and limited assistance. Kahit ikaw, sa Rapi, pag ikaw kinulong ng bigla-bigla, pwede ka namin ipagtangkol. Pero ma'am, nasa mandato po natin yun. So ba ma'am, nakalagay po sa inyong operations manual na kayo po mismo ang pumirma noong August 27, 2010 at ang inyong po mandato ay para lamang ho sa mga indigent. Hindi naman po indigent si Marcelino at saka si Shu. Maliho kayo doon. Yan ang general po namin, representation. Pero may exceptions po yan. Puntahan nyo pa yung ibang mga pahina niyan. Ako pong pumirma niyan. May exception yan. Number 1, kung magka-arraignment, walang abogado. Kung magpapala motion to quash, pwede ang PAW. Kahit kaninong taxpayer. Kung siya ay magpo-post ng bail, pwede siyang nandyan din po sa operations manual. Kabisado ko po yan. Ma'am, nabasa ko po yung operations manual nyo po. Public Attorney's Office po para sa mga indigent po yan. Nakalagay po doon, ma'am. Walang nakalagay doon na pag hindi ka indigent, pwede kang kumuha ng pre-legal assistance. Diba? Mas marunong pa siya kay Ma'am Persida. Si Ma'am Persida nga yung sumulat niyan. Yung operations manual na yan. Baka naman hindi mo binasa ng todo, Rapi Tulfo. Tapos bibira ka na naman ng ganyan. Diba? Yan tayo eh. Kaya natin. Ako po pumirma niyan, may exception ho dyan sa... Wala po ma'am, nakita ko muna, nabasa ko po. Diba, insist pa rin niya. Kumuha niyan ako mismo nagsulat yan eh. Siya mismo nagsulat. Madam Persida mismo nagsulat. Ipipilit pa rin ni Rapi Tulfo yun sa kanya. Wala po. But anyway, sige po ma'am, for the sake of argument, ma'am, si Attorney Marcelino. Opo. Si Ted Pailo noon, naging di officio rin kami. Si President Erap, naging di officio rin kami. Okay. At mismo kami ang tumulong. Opo. Para hindi pero ma'am, imbis na sana mag-abogado yung PAW sa mga taong tulad ni Marcelino at kay Yan issue. Ba't hindi na lang po tayo mag-abogado, yung PAW, sa mga mahirap nating kababayan na wala akong pangkuha ng abogadong private? Tulad ho, ma'am, I'll give you an example. Si Tin Nemenzo po season, corporal po ito ma'am. Okay, napakababa po ang sahod niya, 13,000 lamang below. At tinabla po ng Public Attorney's Office at sinabi sa kanya na doon ka na pumunta sa munisipyo, doon ka kumuha ng abogado. Baka yung kalaban niya, kliyente na namin. Hindi namin siya pwedeng tulungan pag may conflict of interest po. Hindi po namin pwede. Yung kasi nung time na yan, hindi pa pwede yung yung parehas kayong kukuha ng abogado sa PAW, kayo magkalaban. Kung nauna yung kalaban mo, siya na yung kukuha, pagbibigyan. Pag ikaw kumuha, hindi na po pwede kasi
sabi nga ni Ma'am Persida, conflict of interest na. Diba yun ang parang hindi matanggap ni Rapi Tulfo. Diba na ini-insist pa rin niya yung gusto niya. Tingnan natin. Hindi po sinabi sa kanya yun, ma'am. Ang sinabi sa kanya, una, magpakita ka ng certificate of indigency. Nagpakita ho siya. Nung makita sa yung certificate niya. Representation ho namin, talagang kailangan ng indigency test. Yun nga, ma'am. Na-apply ho namin yan. Okay. Pero pag immediate assistance po, meron kaming limited, temporary. Gaya po si Napoles, kung po sa Senate. Okay. Ma'am, nagpakita po siya ng certificate of indigency, proof of indigency as a matter of fact, yung pong 13,000 lamang yung kanyang sweldo ng kanyang mister, yung payslip po pinakita niya bilang proof po yun. Pero nung makita raw po ng PAO, sabi ng PAO, sige, 13,000 ang sweldo mo, pumunta ka sa munisipyo at doon ka kumuha ng abogado. Baka yung kalaban niya, nasa PAO na. Hindi pwede yun. Hindi po, wala pong sinabing ganon. Wala. Kasi tayo kasi ito na naman mukhang hindi na naman niya alam talaga yung totoong story. Diba? Baka nga ganun na yung story. May nakakuha na yung kalaban sa PAO. So, hindi niya siguro talaga naimbestigahan ng maayos. Patuloy natin. Hindi po siya sinabihan ng ganon, PAO. Anong kaso niya? Hindi ko po alam. Bakit? Kita nyo, hindi alam yung kaso. Diba? Yan tayo eh. Yung kaso nga, hindi niya alam eh. So, hindi maayos yung investigation na ginawa. Diba? Yan naman tayo sa ganyan. Anyway, isa pa ho, ma'am. Sige. Depende yung sa kaso yun. Dahil meron kaming hindi pwede. Hindi kami pwede sa landlord. Hindi pwede sa landlord. Hindi pwede sa landlord, pero pwede sa drugs. 82,000 no ang aming pinaglilingkurang preso. Yun yung nasa batas na magagawa natin, Rapi Tulfo. Diba? Hindi pwede sa landlord. O, kita mo, ang daming sinabi ni Attorney Persida, ni Pao Chief. 82,000 yung pinaglilingkuran nila na drug-related case. Wala tayong magagawa doon, Rapi. Hindi ba pwede yung gusto mo? Kaya nga ma'am, hindi pwede sa landlord na hindi siya nakapagbayad ng kanyang renta pero okay sa mga drugs. Pwede ho kami sa tenant. Iba ho yung landlord. Ang landlord may ari ng pinuupahan. Ang tenant, pwede ho kami sa tenant. Ayaw Ma'am, kami pagtalo ninyo. Ayaw na makapagtalo sa'yo. Pinipilit mo kasi yung gusto mo. Tuloy natin. Paano magiging landlord itong corporal at 13,000 naman yung kanyang sweldo? Hindi ko alam yung kaso niya. Papuntahin niyo sa akin, evaluate ko kung bakit sa tinanggihan. At mag-report ako sa'yo. Sige. Hindi ko alam ang factual basis. Sige. Ngayon ma'am, si Yan Yishu, isa pong Chinese drug lord, bakit po inaabogaduhan po ng PAO? Ay, ano ho to? Immediate assistance ho to. Motion to quash. Ma'am naman. Iba ho ang motion to quash. Ma'am naman. Nandiyan naman po yung Chinese embassy. Di ba yung mga tinan mo, i-insist na naman yung gusto niya. Motion to quash nga eh. Yun nga nakalagay dun sa operations manual eh. Kasi i-insist mo yung yung nakalagay nga sa operations manual na yung kapag ganyang mga motion to quash, pwede ang PAO dyan. Binibigay ng PAO yung servisyo nila sa ganun. Yun yung nakalagay sa operations manual. Pati hindi mo matanggap, i-insist mo pa rin yung sa'yo. Babae natin Pilipino, ma'am, kapag sila po ay nagkakaroon ng kaso yung mga drug courier, yung po mga nahuhulihan ng drug sa China, Philippine Embassy po natin ang tumutulong. Gastos po ng Pilipinas ang ipinatutustos sa mga abogado na kinukuha natin doon sa bansa kung saan sila nakakulong. Pwede naman gawin yan dito, ma'am. Yung Chinese Embassy po dapat ang kinontak ninyo para ang Chinese Embassy ang maghanap ng private lawyer for Yan Yishu. Teka, para malaman nyo po, kahit ang Indonesia, kahit ang Taiwan, nagre-refer sa amin ang mga national nila. At pinagtatanggulo namin kung wala nang trabaho at nakakulong. Ma'am, this is a Chinese drug lord. Hindi po pwede kami ang mag-utos sa ibang bansa para no, ma'am. Then pabayaan mo siya. Alright, so reaction video natin to sa katangahan at kabobohan ni Rafi. Tuloy na. Tuloy. Bully Yabang Tulfo. Alright, so yung unang tanong niya, bakit po kayo nag-aabogado kay Yan Yishu at doon sa kasama niya? Rafi, para lang aware ka, wala kang K, okay?
wala kang karapatan na questionin ng isang profesional Tama. kung ginagawa niya ang kanyang trabaho. Alright? Parang doktor, kahit gaano kasama ang kanyang pasyente, wala tayong karapatang questionin kung bakit niya ito ginagamot. Okay? Good example. Alam mo na, para aware ka. Bobo lang eh. Wala ka sa logic, Day. Wala ka sa logic. Well, anyway, sinagot ka naman ni Presida Acosta, ni Atty. Presida Acosta, na hindi siya ang abogado nung dalawa. Although, yung opisina niya, yung PAW, ang nag-aabogado para sa dalawa. Which is part ng mandato ng PAW. Yun Kahit nga, ikaw, di ba? Sabi niya kung makukulong Yun nga di ba? Tapos pinipilit pa rin yung gusto niya. ka, pwede ka nila ipagtanggol. Okay? Pagkatapos humihirit ka pa, sinabi mo pa na nakalagay sa manual ng PAW na only indigent people. Indigent people ang dapat tulungan ng mga PAW. Pero di ba sabi ni Presida Acosta na mali ka doon. Merong exemption to the rule. Pero ano yun, pinipilit mo pa rin na wala po, ma'am, wala po. Rafi, hindi Mas marunong pa siya dun sa sumulat. ba pagpapakita ng katangahan at kaarogantehan ang pinipilit mo na tama ang sinasabi mo. Kinakalaban mo si Atty. Presida Acosta na siyang author. Siya ang nagsulat ng manual na yan, tapos kinakalaban mo siya. Ano ba? Sobrang galing mo ba talaga? Ganyan kakabilib sa sarili mo na pati mismong author ng manual ng PAW, kinakalaban mo? Kabubuhan yan eh. Kita mo yung kayabangan mo? Okay lang magyabang ka kung matalino ka, pero pag ganyan kulang ka sa kaalaman tungkol dyan, itigil mo. Si Presida Acosta pa kinakalaban mo. Huwag mong kalabanin ng taong may alam sa batas. Okay? Huwag. Maghunos dili ka, Day. Ihabang mo ha, ma'am, wala po. Pinipili mo pa, meron. Dahil siya ang nagsulat noon. Nakakainit ka ng ulo. Tanga-tanga. Okay, tapos nung ipinaliwanag na sa'yo, pinipilit mo naman na imbis na dapat at tutulungan ng PAW ay yung mga kababayan natin na walang kakayanan kumuha ng abogado. Bakit kesa daw kay Yan Yishu and Company? Kundi ka man talaga walang hiya o wala kang utang na loob. Di ba lahat na lumalapit sa yung mga mahihirap? Wala kang utang na loob. Di ba lahat ng mga lumalapit sa iyo dahil bilib na bilib sa kakayahan mo kuno, nire-refer mo sa PAW. O ang tumutulong sa kanila hindi ikaw, Rafi. Nakalimutan mo na. Diba? Tuwing may mga mahirap na lumalapit. So, PAW mo nire-refer. Tapos sasabihan mo na dapat, ibig sa tinutulungan sila Yan Yishu, dapat ang tinutulungan ng PAW, yung mga mahirap na nating kababayan, kundi ka ba naman talaga wala kang utang na loob, walang hiya ka? Para sabihan mo talaga, si Presida Acosta ng ganyan, nakakaloka ka. Nasira na talaga ulo mo. Malala ka na, Rafi. Malala ka na. Nag-aalala ko sa'yo. Pero mas nag-aalala ako sa bayan. Kung ikaw ang mamumuno, malala ka na. Malala ka na. Tapos, para lang ipahiya mo si Presida Acosta, si Atty. Presida Acosta, nagpa-research ka pa ng taong hindi sinerbisyuhan ng PAW. Pero diba, pinaliwanag na nga si Atty. Acosta, maaring merong conflict of interest. Kaya hindi siya natulungan ng PAW, pero hindi mo pinapakinggan. Pero kung di ka ba masaksakan ng kaarogantehan at katangahan, nung tinanong ka kung anong kaso nung corporal na yan, hindi mo nga nagsabi kung ano. Nag-research ka na, hindi yung paginalingan. At saka pwede ba, wag si Presida Acosta. Wag siyang kalaban mo pagdating sa PAW dahil alam niya kung anong trabaho nila. Okay? Masyado kang argante, idol. Nakakaloka ka. Hindi kita talaga kinakaya. So yun, mga kamag at mga kabatas, mga kayubi. So, yun lang naman, no? At natutuwa talaga ako kasi at yung no? Talagang straight to the point, eh. Grabe. Yun nga, no? Makikita mo talaga na noon pa lang talagang ini-insist niya na kung ano yung gusto niya. Hindi naman talaga pwedeng barakuhan kasi.
Kasi pwede na kung anong gusto niya, masusunod. Diba? May batas tayo eh. Kaya niya may operations manual. Ang PAW. So kung ano yung nakasulat doon, yun na masusunod. Hindi pa pwede yung kanya. Diba? So, bilang muli at siyang magandang umaga sa inyo mga kamag, mga kabatas at mga ka-UB. Happy dun sa party nila, Attorney Libayan, Ingat kayo dyan, ingat. Muli, ang magandang umaga sa inyo at maraming salamat. At huwag natin kalilimutan na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin po natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po. Balat sibuyas ka, social media ang taguan, Diyos na buhay ang takbuhan, ang pundasyon sa tamang pagtanggol. Tulfonatics Premium Vlog Starter Feeds, siksik sa cloud chasing para lumaking mangmang, pabigat at palaging iyakin. Dahil troll at iyakin silang bata. Pagkulang sa pansin stage na sila, Tulfonatics Vlog Starter Feeds.